Siyam na minuto makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, huwag nating kaliligtaan mga kababayan natin na sa ibayong dagat. Siyempre, lalong-lalo na yung mga nasa Middle East. Kami ay inyong makakasama ngayong umaga. Ako ho si Raymond Danpaas. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Umaga siya, paring Romel. Morning, paring Raymond. Ito, parang medyo, kung sana, isipin na lang natin, sabi nga nung iba, kung sana hindi tumaas ng husto yung presyo ng gasolina at krudo, baka medyo kahit papaano, medyo mas hayahay ng konti pag-uusap natin. Pero siyempre, sa kabila ng lahat, laban lang, sabi nga nila. Laban lang. Basta parehas lang ang laban. Kaya lang kung minsan, yung ating mga oil companies hindi pumaparehas yata Aha. Bakit biglang may balita na kaya naman palang magbigay ng rollback ang Petrogas? Bakit kaya pala ng Petrogas? Hindi naman ganong kalakihan yun kumpara sa mga naunang, ilan ba yung nauna? 3? Diretso na natin, yung Big Three. Big Three. Shell, Caltex at saka Petron. Bakit ganon? Kaya naman pala. Kung yung small player kayang magbigay ng diskwento o rollback or kung magtaas man hindi ganun katindi, bakit itong mga dambuhalang kumpanya na lang mas malaki pa. Mas malaki pang sila yung sinagad. At sila yung naguunahan. Sila yung sumagad sa ceiling. Grabe. Kahapon, nagkarga ako ng gas doon sa Uno Fuel. Diyan sa General Trias, Cavite, malapit sa may golf course diyan. Galing ako ng Tagaytay. 98 pesos ang diesel. Samantalang nakita ko yung Big Three, 100 plus na. 110 plus. Paangat yung kanilang diesel. Bakit ganun? Sabi ko nga, bakit itong gas, gaya nga, binabanggit natin, hindi lang siya nagtaas ng limited, mag-rollback pa. Kaya naman pala. Kahit pa paano, yung 5-6 na piso kada litro na... Malaking bagay. Oo. Full, mo alam mo, mag-full tank ka. Or let's say, sabihin mo, yung 1,000 pesos, may discount ka na 5 piso. Kahit pa paano, dagdag litro din yun. Di ba? Ito pala, pwede. Pwede naman pala, bakit hindi kaya ng mga dambuhalang kumpanya ng langis na magbaba? Ayun kung hindi man magbaba, wag naman yung magtaas kayo ng sagad sa buto. Parang kinukuha nila yung maximum. Na, ano bang pwedeng maximum dyan? Gaya ngayon, 114, may 114 pesos per liter. Ay grabe. Tapos by next week, ang sabi sa diesel ay almost 15, 14.50 ang kada litro. Yung gasolina ay 7.50. Yan. Kaya nga, napapaisip na si Senate President Vicente Tito Soto III. Siguro it's about time na reviewin natin itong oil deregulation law na ito. Kasi itong batas na ito, dinisenyo para magsilbing check and balance ng mga kumpanya dapat. Yun ang pangako. Di ba? Yun ang pangako sa atin. Kumbaga, itong batas na ito, uubligahin sana yung mga kumpanya ng langis, lalo na yung mga dambuhala, na magbantayan. Walang walang sasagad ng ganitong presyo. Dito lang tayo. Ngayon, kabaliktaran na nangyayari. Baka naman na nag-uusap-usap sila, iba yung pinag-uusapan. Sagad tayo dito. Sa halip, siguro sabi, teka muna, wag tayo magpababaan kailangan pantay-pantay pa rin tayo pero mataas. Kumbaga, sa halip na kayo magbantayan ng inyong mga sarili,
nagkakaroon tuloy ng sabwatan eh. Oo. Masakit aminin. Pero parang gano'n ang nangyayari eh. Imbis Di na ba? Oo. bantayan, Oo. naging sabwatan. Sabwatan. Imbis na yung... Kasi ang pangako ng oil deregulation law, kung matatandaan natin, sabi niya, hindi. Pag oil deregulated na tayo, hindi lang 3 players. Madadagdagan. Kasama. Oo. Dadami yung mga small players para magkompetensya sila sa presyo, bababa. Bababa. So yun ang pangako. Alam mo, going back, paring Romel, may kwento ko lang kasi nagkukwento nga si Senator Soto na nung 1998 nung naipasa yan, isa daw siya doon sa mga tumutol. Dahil ayaw nga niya dahil nga 'di ba unang-una Mukhang, yung before alam niya na kung ano mangyayari in the future. before the oil deregulation law, 'di ba, ang gobyerno may-ari ng Petron, 'di Yung ba? Aramco. Yung Diba? sa atin 'yan eh. Yung Petron na 'yan eh. Or majority ang stocks ng Petron gobyerno may-ari. Binenta. Tapos yung dahil oil deregulation na tinanggal yung Energy Regulatory Board, wala na yung Oil Price Stabilization Fund kung ano yun eh, dinemonize nila muna. Parang siniraan muna nila yung Energy Regulatory Board at saka yung paghawak niya ng OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund. Na supposed to be yun ang shock absorber. Oo, In the event na talagang mataas ang halaga ng crude sa world market, yun ang sumasapo di ba, parang Raymond? Kasi ang sinasabi ng ERB, huwag kayo masyadong magtaas kasi ganito lang ang world market. May data kami. Tama. Ayan, sinasabi. Tapos tapos yung kit na pupunta nga sa OPSF, may budget yun na bilyones na pondo. Halimbawa, ang sumirit tumaas, hindi sinasagad pero may pondo kang Yun ang nagagamit. pantapat. Ang ginawa nila, siniraan muna Ayan. yung Energy Regulatory Board. Tapos yung OPSF daw. Kaya nabuwag. Nabuwag, madalit sabi nabuwag. At mind you, paring Romel, di ba ang election tuwing sa atin Mayo? Mayo, tuwing election, di ba? 1998 was an election year. Mayo, doon na-elect si Pangulong Erap. Kailan na ipasa ang oil deregulation law? Pebrero. Ibig sabihin, parang Raymond, Pebrero. Kaninong term ito? Dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Sino yung mga kaporal kaporal tuloy. Yung mga nagmanyobra. Alam niyo na kung sino, maalala nyo. Ito yung time bago, in fairness kay dating Pangulong GMA, bago pa umuuso yung kanyang shopping bag na binitbit ng mga congressman na nagpunta sa Malacanang. Nauna na sa House of Representatives. That was in February of 1998. Bakit nabuking kanyo? Magkano yung binigay doon? Tig 500,000 piso. Cash. Bakit nabuking? May nagsauli. Kung di ako nagkakamali, 3. Yung publicly inacknowledge nila na binigyan sila ng pera pero sinole. para bumoto sila pabor sa oil deregulation law. Pero, in Isinole. fairness to them, isinole. Yeah. Isa doon ay militanteng grupo. Yun yung mga, so yung kwento, well, going back lang, history, tayo nito, history-wise, at least nakikita natin yung background. Bakit mag-election ka ng Mayo, pero Pebrero, hinabol mong maaprubahan Ayun. yung oil deregulation law. Na naging dahilan para mabuwag ang ERC. ERB, oo. ERB, I mean. Tapos, pagdating sa dulo, yung pangako sa atin, paring Romel, na bababa ang presyo ng gasolina. Kabaliktaran na nangyari. Papasok ang mga small players. In fairness, may mga pumasok na small players. Pero, hindi naman nasunod yung pangako na bababa nga ang presyo ng langis. At hanggang ngayon, ang naghahari, yung Big Three. At ang sisting ngayon, ang problema, para bang gaya nito, nagtaasan, ang gobyerno na ang walang kontrol. Para bang wala. Kung ano sinabi nila, sasabihin nga hindi, deregulated na lang natin eh. Yun ang problema. Ibig sabihin, nawalan tayo ng gatekeeper. Kaya Wala yung sumisita halos sa kanila eh. Kaya yung Department of Energy naging monitoring na lang. Wala nang enforcement.
monitoring palabang, next week, ganito ang taas. Parang ang naging spokesperson lang eh. Hindi ba? Kaya nga eh. Sino yung director Rino Abad? Rino Abad? No. The other one, si Rodelia. Rodelia Romero. Oo. Siya ang siya ang laging nag-announce kung magkano ang Itataas eh. Parang tama. Technically, para siyang spokesperson. Spokesperson ng mga kumpanya ng langis. Pero in fairness to her, yun ang trabaho ng kanyang opisina, mag-monitor para makikita nila. Kaya lang siguro, lalong-lalo na sa panahon na ito. Kasi as of today, pang ilang araw na ba yung gera doon? 21 or 22 days na? At ang projection, paring Raymond, by next week, kapit tayo, baka mamaya tumaas ang halaga ng diesel sa 130 pesos Per liter. Wow. Ha? Saan yan tayo? Yan kung magiging accurate yung projection ng Department of Energy. Ayan. Pero at least, yun na yun eh. Kaya nga eh. Sinabi na nila eh. Sila ang nagsabi. Wala. Kaya medyo higpit pa ng sinturon. Alam mo, May higpit pa ba, paring Raymond? ayun ang problema. Baka mapatid na yung sinturon. Sabi ko nga, baka yung sinturon hindi na sa bewang nakalagay, baka nasa leeg na. Ayun na nga. Ay, Mario Joseph. Ang unang tatamaan dito is yung mga maliliit talaga, mga negosyong maliliit. Kasi wala hindi kakayanin eh. Medyo din, di ba si Boss Cesar Chavez nga nag-post nung isang araw, di ba? Na nagpunta siya sa isang mall diyan sa Quezon City ng tanghaling tapat. Halos walang tao. Halos wala ng tao. Kung meron man siguro mga pupunta sa mall ngayon, lalo na pag medyo lalong uminit pa ang panahon, magpapalamig na lang. Makiki-aircon na lang sa mall. Hindi yung gaya dati na bumili ng kung ano man. Ngayon wala. Tipid-tipid. At totoo naman, ramdam yung bawas sa traffic. Tama. Doon nung isang gabi, kailan ba yun? Huwebes ng gabi yun? Nung nagka-problema ang traffic dyan sa bandang Bacoor area kasi may sunog naman. Kaya nagka-problema. Pero doon sa regular sabi ng MMDA, monitored naman nila. Bawas na yung sasakyan. Nabawasan ng volume ng mga sasakyan. Oo, lalong-lalo na dyan sa EDSA. Siyempre, mag-iisip ka. Tama. Ang problema nga dito, paring Romel, ang sinasabi nila is, marami ang gustong, sa totoo lang kahit man tayo gusto natin sana kung maganda lang sana ang public transport system natin. Ba't ka pa magdadala ng kotse? Traffic di ba? pa. Mata-traffic ka. Sa halaga ng produktong petrolyo, traffic pa. Mag-toll ka pa. Mag-traffic, matol, mag-toll ka. Di sumakay ka na lang ng public transport. Ang problema nga, hindi nga effective. Yung public transport natin, putol. Sa totoo lang. O mag-bus ka, makipagbalyaan ka para sumakay ng bus. O pagdating mo doon sa destinasyon mo, another balyahan para makalipat ka ng ibang masasakyan. Or yung sasakyan mo naman, ang layo ng daan doon sa yung ruta papunta doon sa pupuntahan mo. Yung mga ganon, medyo challenging pa rin ang ating transport system. Kung mabuti lang ang transport system natin gaya ng nasa ibang mga bansa. Naku po. Lalong-lalo na nga yung train system, the best talaga. Kahit na saan tayo magpuntang bansa, the best pa rin ang train system na yun ang asikasuhin. At sana yung inaayos na PNR, Philippine National Railways ay magtuloy-tuloy na yan para mapakinabangan din. Laking bagay yan Nawala nung nawala yung laking epekto niyan. At ang unang tatamaan nga is simple, lagi yung mga maliliit na mga kababayan natin. Sa mga ganitong pagkakataon, parang Raymond, sa panahon ng krisis, ang binabanggit natin ang higit na makakaramdam ng dagok ay yung mga mahihirap. Of course, obviously. Pero sa ngayon, parang Raymond, pati yung mga nasa middle class. Lahat naman. Nararamdaman na din. Hindi ba? Oo. Ganon katindi ang krisis natin. Okay, sana, kaisa tayo dun sa panalangin na matapos na itong sa lalong madaling panahon na yan. Dyan sa, at kamustahin mo, parang Raymond, ang halaga ng piso laban sa dolyar. 60 pesos na. Pumalo na sa 60 pesos. Per dollar.
Oh. Kaya siguro ito rin ay wake up call. Ulitin natin, inuulit natin lagi ito. Huwag natin kaligtaan yung pamilya ng mga OFW na ang tingin ninyo ay ATM ang inyong mga kamag-anak na nasa abroad. Ito na yung pagkakataon. Mag-isip-isip kayo. Totoo nga na yung palit mo sa dolyar, paring Romel, pag may halimbawa 1,000, let's say $100 ka. Dati-dati ay dahil ang palitan ay 57, 58 pesos. So 5,800 yung $100. Ngayon, tumaas siya ng 6,000 yung $100. Pero yung 6,000 mo ay dalhin mo sa palengke o grocery store. Bawas na rin ang value. Wala na ding value yun kumpara doon sa mas mababa. Yun ang epekto ho nun eh. Kaya huwag nyong yung mga may kamag-anak sa abroad, wake up call. Kailangan medyo mag-ingat or magtipid ng konti at Yung iba ay natutuwa, parang Raymond. Uy, lalo yung mga may tinatagong dolyares. Dolyar. Uy, ang laki na ng Palitan. Pero kung susumahin mo at kung pag-iisipan mo ng gusto, in the long run, nakasama sa ekonomiya. Diba? Kala mo malaki yung palitan. Pero yung mabibili mo, mas konti. Sa madalit salita, parang Raymond, habang tumataas ang halaga ng dolyar laban sa piso, bumababa ang value ng local currency natin. Nababaon tayo lalo. Kaya medyo konti mga OFW, paalala lang ho, pamilya ng mga OFW. Sa oras na 5:25 ng umaga, makibalita tayo mula sa lagay ng ating panahon. DZRH Weather Bulletin. Bigyan tayo ng update ni Miss Leanne Loreto mula sa Pag-asa DOST. Miss Leanne, magandang umaga. Welcome sa DZRH. Good morning. Yes po, magandang umaga po Sir Raymond, Sir Romel at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon humina na nga po ang amihan at easterlies na o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa buong bansa. Magdadala po ito ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Caraga, Northern Mindanao, Southern Leyte, Bohol, Lanao del Sur, Cotabato at sa may Davao Oriental. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, expect po natin yung mainit at malinsangang panahon na sinamahan din po ng mga localized thunderstorms o mga isolated rain showers. Sa side po doon, wala naman po tayo nakikita na bagong bagyo or LPA at wala din pong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Miss Leanne, may mga area na binabanggit na kahapon na medyo may kataasan na yung temperatura. May experience yan, yung heat index ay merong extreme caution, sabi ng Pag-asa kahapon. Inaasahan natin na ganun din ngayong araw? Yes po, tama po. Actually, nung nagsisimula na nga pong tumaas yung ating mga heat index at magpapatuloy po ito sa susunod pa na mga araw at nakikita natin, pinakamataas po yung forecast na heat index natin ngayong araw dito sa may Cotabato City, Maguindanao at dito rin po sa may Zamboanga City, Zamboanga del Sur. So hanggang 40 degrees Celsius po yung heat index nila doon. Ngunit dito sa Metro Manila naman, 33 to 36 degrees Celsius din po yung ating heat index. So mataas po yun, nasa extreme caution category din po yun sa ating heat index forecast. Pero ibig sabihin, mas mataas na yung doon sila sa Mindanao kaysa dito sa Metro Manila? Well, depende po yun. No? Yung heat index po kasi natin ay kombinasyon ng init ng ating temperatura at also yung moisture o halumigmig. So, kung mas malapit po tayo sa mga karagatan, basically mas mataas din po yung ating damang init o yung nararamdamang init. Alright. Salamat, Miss Leanne. Magandang umaga sa Pag-asa. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Mga kaibigan, Miss Leanne Loreto mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Naghatid sa ating oras na 5:28 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Mura lang. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues.
Amoy kala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. And you're watching Ang nasa likod ng generation-defining hits gaya ng Ewan, Sundo at Taralets, may pasimple pero rock na bagong E EP. Ang banda nagkabukingan din sa pasimple reveal.
Si Marvin Parate yan. Kailangan pa ba? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Balik ho tayo sa ating balitaan, 5:36 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ipasusubasta ng Bureau of Customs ang 11 luxury car sa March 27. Ito, parang Raymond, baka gusto mong mag-bid. Nako, yan, Tandaan nyo ang date, March 27. Ano Friday. ba yun? Friday. Biyernes, Biyernes. Ayon sa BOC, gaganapin ang auction sa conference room ng BOC sa Port Area, Maynila, alas 10 ng umaga. Ang total of floor price ng mga naturang luxury vehicles ay tinatayang mahigit sa 265 million pesos. Ito na, parang Raymond, makinig ka maigi. Baka interesado ka. Ang mga isusubasta, Rolls-Royce, Cullinan, 2021 model. Meron ka na ba dyan, parang Raymond? Naririnig ko. Bentley Continental 2021. Gayon din ang isang Mercedes-Benz S680 Maybach 2023, BMW X6 2023. Marami yan sa Cavite. Bacoor Motorworks. Jeep Wrangler 2021 at Ferrari SF90 Stradale. Yung kulay dilaw yan. Ano kulay dilaw? Ngayon ko lang narinig ito. Masakyan na ito. Ang huling araw ng public viewing at pagpasa ng requirements para sa mga sasaling bidder ay sa Lunes na, March 23. Ito yata yung mga kinumpis kang luxury vehicles ng mga Diskaya. Yung iba, diba? Kay Congressman Saldico. Halo-halo na yan. Halo-halo na kasi pero kasi yung iba naman sa mga Diskaya na benta na nabenta na, 'di ba? Yung isang pinaka nila yan na may payong. Binili dahil nagustuhan yung payong. Ay binili nung may-ari ng Igorot Kingdom sa Baguio City, yung mga Velasco. Si Ginoong Pio Velasco. Ayun. Nagustuhan din niya yung payong Kaya sinama na yung sasakyan na binili. Para sa mga interesado. Ulit natin viewing daw sa Monday, then bidding ay sa
27. Yung mga yung mga sasali diyan, yung mga humihiga sa pera. Hindi, pero yung iba naman talaga may mga car collectors Gustong-gusto nila yung mga ganyang klase ng mga sakyan. At siyempre, bago ka naman payagan na bumili, paring Romel, May screening naman yan. patutunayan mo na yung pera mo ay hindi galing sa flood control. 5:39 ng umaga. Mayorya ng mga Pilipino or 83% ang nananatiling masaya at kontento sa kanilang buhay sa kabila ng mga kinakaharap na hamon. Sa isinagawang survey ng Social Weather Station sa OSWS, nasa 33% na mga respondent ang nagsabing sila ay masayang-masaya, mas mataas kaysa sa 32% noong nakaraang taon. Nasa 50% naman ang nagsabing sila ay fairly happy, mas mababa kaysa sa 52% na naitala noong 2025. Samantalang 15% ang nagsabing not very happy, habang 2% naman ang not all happy. Nako, ito yung mga kailangan alalayan. Sa usapin naman ng satisfaction, 28% ng respondents ang nagsabing very satisfied sila sa kanilang buhay, habang 51% ang nagsabing fairly satisfied. 14% naman ang not very satisfied at 7% ang not at all satisfied. Yan ang ginawa yung survey na yan, parang Raymond. November, di ba? November 2025. November pa to? Ay, November. wala na. Sabi ko nga, kung halimbawa kayang gawin yung survey ngayong Marso or February. Dapat ngayon. Kung November Marami pa ba wala. magsasabi na very happy ang buhay? Nako. Di ba? Hindi na po pwede dito yung termino ng mga kabataan na kahit yung termino na lang yung mga kabataan, hindi na obra dito yung kumusta ka na? Kumusta ang buhay? Sakto lang. Sakto lang. Ayun. Wala na. Oo. Ewan ko kung Mahirap yung saktong yun banggitin sakto talaga. Kasi pag sinabi mong sakto, nakakaraos pa kahit papano. Nakakagapay pa. Nakakagapay pa. Pero sa sitwasyon natin, nako. Siguro mabibilang mo na lang sa daliri, magsasabi na very happy sila in terms of kabuhayan. Gaya ni Ma'am Malu. Maalwan. Kaya kasi medyo masigla ang pakiramdam dahil kagagaling lang sa Japan. Talaga naman Aabot sa 40 milyong Pilipino ang walang access sa reliable water supply ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ayon kay Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlo Primo David, bunso dito ng climate change at polusyon na maaaring magdulot ng kakulangan sa pinagkukunan ng tubig. Aminado naman si Environment Secretary Juan Miguel Cuna na naharap ang bansa sa krisis sa potable water o inuming tubig. Bilang tugon, maglalaan ng DNR ng 485 million pesos na pondo para sa water regulation projects na inaasama ay kinabang ang mahigit 400,000 kapao bago matapos ang 2026. Higit sa 50,000 birth certificates mula sa 1,600 civil registry offices sa buong bansa ang hinihinalang peke. Ang laki ng kinita. Kasunod dito ng isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation katuwang ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa NBI, natuklasan din nila ang sabwatan sa pagitan ng ilang mga local civil registrars, kanilang mga tauhan at isang retiradong opisyal na umano'y nagsilbing fixer. Nakuho. Kabilang sa mga high-risk area ang mga bayan ng Pikit at Alyosan. Bakit? Kung saan na isampa na ang mga kaso laban sa mga sangkot. Lumalabas din sa investigasyon na hindi sinunod ang tamang proseso sa late registration ng panganakan at gumamit pa ng mga peking dokumento. Dagdag pa ng NBI, ilan sa mga benepisyaryo yung mga dayuhan at karamihan ay mga Chinese nationals na gumamit ng peking ID upang makakuha ng Filipino citizenship. Naharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga sangkot kabilang paglabag sa Civil Registry Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of public documents. Posibleng ideklara na ng PAGASA ang opisyal na pag-umpisa ng panahon ng tag-init sa bansa sa huling linggo ng Marso. Ayon sa PAGASA, sa ngayon ay dalawang weather systems ang umiral sa bansa, ang Northeast Monsoon o amihan at ang Easterlies. Ngayon pa man patuloy na anilang humihina ang amihan na indikasyon ng nalalapit na pagsisimula ng hot at dry season sa bansa.
Umabot na nga sa antas na extreme caution ng heat index sa ilang bahagi ng bansa matapos humina ang epekto ng amihan. Ayon sa Pag-asa, sa ilalim ng extreme caution na may heat index na 33 hanggang 41 degrees Celsius, posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion at maaari ring maui sa heat stroke kung magtuloy-tuloy ang matinding aktibidad. Kabilang sa mga lugar na malapit sa pinakamataas na init ang Cotabato City at Zamboanga City na maaaring umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index. Samantalang inaasahan abot sa 39 naman sa Dagupan City at Borongan sa Eastern Samar, 38 degrees naman sa Catarman, Dipolog at Iloilo City. Inumpirma ni Manila Mayor Isko Moreno Damagoso, mamuli siyang tatakbo bilang alkalde ng syudad sa 2028 elections. Ayon kay Mayor Isko, nais niya ipagpatuloy ang 10-year development plan na nakatuon sa pabahay, edukasyon, kalusugan at trabaho sa Maynila. Itinanggi din ng alkalde ang mga haka-haka na tatakbo siya sa mas mataas na posisyon sa susunod na pambansang halalan. Matatandaan na bawi ni Moreno ang pwesto bilang alkalde matapos talunin ng kanyang dating vice mayor na sa kanyang unang termino si Hani Lacuna noong 2025 elections. Kinilala ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong sa unang Gawad Galing Lokal na Batas Silver Award ng Philippine Councilors League. Ito'y bilang pagkilala sa epektibong pagpapatubad ng environmental protection and management sa syudad. Partikular na binigyan ng parangal ang City Ordinance 948 Series of 2023 o ang Integrated Underground Wiring and Cabling System Plan sa Mandaluyong. Sa ilalim ng ordinansa ni Councilor Benji Abalos, inilipat sa ilalim ng lupa yung mga kable ng kuryente at telekomunikasyon. Layunin ng hakbang na maiwasan ang aksidente o sakuna dulot ng mga nakalaylay na kawad lalo na sa panahon ng kalamidad. Tiniyak mga Commission on Elections na nagpapatuloy ang paghahanda nila para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ito'y sa kabila ng natanggap niyang impormasyon tungkol sa umano'y planong pagpapaliban muli sa naturang halalan dahil sa nangyayaring krisis ngayon. Git ni Garcia, hindi sila maaring basta na lamang huminto sa mga ginagawang preparasyon dahil lamang sa naturang ulat. Matatandaan nakatakda na sana nga ganapin ng BSKE noong December 1, 2025, subalit iniurong ito sa November ngayong taon sa bisa ng ipinasang Republic Act 12232. Lumakas pa ang pwersa ng Partido Federal ng Pilipinas sa Kamara matapos sumakyat sa 54 ang bilang ng kanilang mga miyembro mula sa dating 38. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., ang Pangulo ng PFP, ilan sa mga bagong kasapi ay dating miyembro ng Lakas CMD na pinamumunuan ni dating Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga lumipat sa partido sina Isabela Representative Antonio Albano, Representative Agatha Cruz, Salvador Caador Pleito, Mark Villago ng Bulacan, Nueva Ecija Congresswoman Micaela Swansing at Siquio Representative Zaldi Villa. Kasama rin sa PFP ngayon sina Representative Patrick Michael Vargas, Cagayan de Oro, Representative Lordan Suwan, Marikina Congressman Miro Kimbo, Surigao del Norte Congressman Francisco Matugas at Isabela Congressman Joseph Tan. Marami sa mga bagong miyembro ay may hawak na mahalagang posisyon sa iba't ibang komite sa Kamara, kabilang si Albano na nagsisilbing Vice Chairman ng House Committee on Suffrage, Assistant Majority Leader Cruz na Vice Chair din ng Komite sa Basic Education and Culture, Foreign Affairs, Public Information at Ways and Means. Chairman naman si Congressman Ador Pleito ng Committee on Government Reorganization, habang si Villago ay nagsisilbi Vice Chairman ng Games and Amusement Committee. Pinamumunuan naman ni Swansing ang House Appropriations Committee, Vice Chair ng iba't ibang komite sa Villa, habang si Vargas ay Deputy Majority Leader. Kasama rin sa PFP sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Chairman ng partido, habang miyembro ang kanyang anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos at House Speaker Faustino Boji D. III. Umalo na sa mahigit 84,000 na mga nagpatala para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections. Batay sa uling datos,
Lanao del Sur ang nakapagtala ng pinakamaraming registrants na nasa 22,555 mula February 9 hanggang March 19. Sinundan naman ito ng Maguindanao del Norte na mayroong 18,629 na registrants. Sumunod ang Maguindanao del Sur na may 13,583 at Basilan na nakapagtala ng 11,713 registrants. Sa kabuuang bilang ng mga nagparehistro, nasa 42,455 ay kalalakihan habang 42,404 ang kababaihan. Una na sinabi ni Comelec Chair George Garcia na mukhang tiyak na ang BARM elections sa September 14 para ang aproba na ng Kamara at Senado ang panukala na nagtatakda ng halalan sa nasabing petsa. Ay, ang oras natin, 5:49 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Medyo malayo po talaga. Kahit sabihin po natin na
yung ranking ng Philippines is mataas ang Boja. Pero yung level ng playing nila doon, kasi sila nag-i-import sila. We're trying to, pataasin yung men's volleyball. Like, mag-improve yung competition. Pero may nangyayari po talaga na di naasahan. Sana sa future, okay na yung volleyball sa Pilipinas. So, ayun talaga yung goal ko talaga, na sana yung level ng volleyball dito sa Pilipinas magtuloy-tuloy, kasi ang daming bata, ang daming players na nahihilig na sa volleyball ngayon. Hi, I'm Aura Tamar, a professional volleyball player. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! 5:54 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. 26 na Pilipino ang ligtas na naibalik sa bansa matapos mabiktima ng human trafficking sa Malaysia. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, dumating ang mga biktima sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan 9 ang babae at 17 ang lalaki. Batay sa kanilang salaysay, karamihan sa kanila ay umalis ng bansa sa magitan ng illegal na backdoor routes gamit ang bangka upang makaiwas sa immigration checks. Dahil sa kawalan ng dokumento, sila ay nahuli at na-detain ng mga otoridad sa Malaysia bago tuloy ang na-repatriate. Ilan sa mga biktima nakaranas ng matinding pang-abuso, kabilang ng sapilitang sex work at hindi makataong kondisyon sa trabaho sa konstruksyon. Samantalang nagipagtulungan naman ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT upang masampa ng kaso ang mga rekruto na sangkot sa illegal na operasyon. Patuloy namang pinaigting ng Bureau of Immigration ng seguridad ng mga paliparan at pantalan upang maiwasan ang ganitong uri ng krimen. Na nauna nang iniulat ng Department of Migrant Workers ang pag-uwi ng 53 Pilipino mula naman sa Cambodia na biktima ng human trafficking. Patay ang isang radio announcer matapos pagbabarilin sa bayan ng La Castellana sa lalawigan ng Negros Occidental. Kilala ang 49 na taong gulang na biktima na si Julito Diamante Calo, host ng programang Waswasanay sa 5 Distrito ng 88.3 BMM News FM na nakabase sa Himaymaylan City. Sa ulat ng pulisya, nakatayo ang biktima sa tapat ng kanyang bahay nang biglang humintong puting SUV. Dito na siya pinaputakan ng baril sa ulo. Pasanin ang kanya agarang pagkasawi habang mabilis naman tumakas ang gunman. Babatid na bago ang insidente ay isang konsehal ang di umano'y nanuntok sa biktima na isa ring job order employee ng lokal na pamahalaan. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa 2 drug suspect sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Bukod sa illegal na droga ay tinatayang 3 kilo naman ang bigat. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang marked money, mga plastic sachet at improvised container. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Royal Detention Facility ang mga suspect sa edad 23 at 25 at pawang naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantalang natin over naman na sa Regional Forensic Unit 10 ang mga nasabat na kontrabando para sa sumalang sa laboratory examination. Pinatatag ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang serbisyong pangkalusugan sa Bohol sa pamamagitan ng pag-turnover ng 12 mechanical ventilators sa 5 pampublikong ospital sa lalawigan. Kasama sa mga beneficiary hospitals ang Garcia Memorial Provincial Hospital, Teodoro B. Galagar District Hospital, gayon din ang Congressman Simeon G. Toribio Memorial Hospital, Katigbian District Hospital at Francisco Dagohoy Memorial Hospital. Ay kay PCSO Chair Mel Robles, ang donasyong ito ay bahagi ng patuloy na layunin ng ahensya na dalhin ang serbisyong pangkalusugan palapit sa mga komunidad, lalo na sa mga lalawigan at walang pinapanigan sa politika. Binigyan din naman ni Bohol Governor Aris Aumentado
Nakatutulong ang ventilators sa paghanda ng mga ospital para sa mga emergency at hinaharap na banta sa pampublikong kalusugan. Bukod sa mga ventilator, mag-turnover din ang PCSO ng cheque na nagkakahalaga ng mahigit sa 277 million pesos mula sa Bohol Lotto shares para sa huling kalahati ng 2025. Samantalang sa balitang sports, lusot na sa 2026 NBA playoffs ang San Antonio Spurs matapos maitala ang ika-22 panalo ngayong season. Kasunod ito ng 1-point win ng Spurs kontra sa Phoenix Suns sa laban nila kahapon March 20. Muling nagpamalas ng clutch performances ang Spurs sa panguna ng sentro nito na si Victor Wembanyama na nakapag-score ng 34 points at 12 perfect free throws. Ito unang pagkakataon nakapasok muli ang koponan sa playoff matapos ang 6 na taong pagkawalan nila sa postseason. Ang Spurs ang ikalawang team ngayong season na nakausad sa playoffs kasunod ng Oklahoma City Thunder. Pasok naman bilang finalist sa 8 Sinag Maynila Independent Film Festival ang pelikulang Sweet Escape na pinagbibidaan ng aktres na si R.C. Munoz at ng Korean actor na si Kang Dong-gun. Ang Sweet Escape ay isang romance drama Pinoy film sa direksyon ni Romel Ricafort na nakasentro sa kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at self-identity. Ito rin ay kalawang full-length Filipino-Korean collaboration film ng RR Entertainment Production at nakatakdang ipalabas sa mga sinihan sa buong bansa simula sa March 23 hanggang 29. Ang Sinag Maynila ay taon ng film festival na pinangunahan ni na Brillante Mendoza at Wilson Cheng kung saan itinatampok ang mga socially relevant at artistically driven na Filipino films. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Sabado. Pero binabati natin ang isang mapagpalang araw ng kaarawan. Happy birthday ho kay Congressman Ador Pleito bukas. March 22. Lahat to ng mga kanyang sa distrito 6 ng Bulacan, sa bayan ng Angat, Norzagaray, at siyempre sa Santa Maria. Happy birthday ho, Congressman Ador Pleito. Ayan. At siyempre, hindi nakalimutan ni Francis Cuaco si Strawberry Lopez. Lagi ka raw niya naaalala. Ayan. Sa March 26 naman ay si Doc Zenny Mendoza. Yan dating mayor ho ng Talisay, Batangas. Happy birthday ho in advance. At siyempre ngayong araw, parang Romel, birthday ni Leo Palo III. Sa opisina ni Senator Bongo. Leo Palo, idol. Leo Palo, happy birthday. Kahapon si Ivy Bernardo sa office ni Senator Raffy Tulfo at naunang nag-birthday sa kanila si Cedi De La Rosa sa office naman ni Senator Bato De La Rosa. Asan si Senator Bato De La Rosa? Hindi pa rin na pumapasok? Nasa kanila pa. Maglalaro daw siya sa AFP AFP Cup, CSAF Cup, March 26 to 29 dyan sa PMA firing range sa Baguio City. Buti naman nakaka-attend siya ron, ano? Taga roon siya. Sa Senado, wala pang paabiso kung kailan siya sisipot. Hindi, wala pa. Yan ang kabuuan ng ating balitaan. Ako ho si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby, susunod ang advokasya ni na Kuya Bong Ariola ng PCSO at ni Tina Nolasco. Ay, 2 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kauna-unahan sa Pilipinas. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.